ay napilitan sila mag-consolidation. Kaya sabi, tuloy-tuloy pa rin ang pagbiyahe nila. Ngayon mga kasama, kapag nangyari talaga yung sinasabi ni Guadis, na tayo po ay hindi na talaga makakabiyahe. Dahil pagka hinuli nila, ay pagka pinatupad nila, tayo ay uhulihin na sa kalsada. Kaya nga kasabi ko kanina, paano po yung aming mga pamilya? Lalo't yung isa, lalo't ako lamang ang naghahanap buhay. Ano po ang susuporta namin? Nangungupahan ako ng bahay, kuryente, tubig, sa pang-araw-araw, sa pambahan ng mga anak ko. At kung wala na akong wala na akong biyahe, na hindi na pwedeng pabiyahin dito sa amin, sa lansangan, Diyos ko naman, anong mangyayari? Kaya ang panawagan namin, ibasura ang deadline ng 30 April at ibalik yung aming prangkisa 5 years. Nang sa ganun, tuloy-tuloy po yung aming paghahanap buhay at tuloy-tuloy din ang aming mga maisakay ng aming mga commuters para hindi para maganda naman yung sistema, para tuloy-tuloy ang hanap buhay, tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa tao. Yan lamang po. Maraming salamat po. Na buhay, ito ay makagawa ng mali, hindi magiging tama. Ano ang mangyayari sa mga driver na tatanggalan nila ng hanap buhay? Sabi nga nila, pagdating ng A1, wala nang tatakbo na hindi nakakonsolidate. Ano ba ang kailangan natin? Ang sa atin ang iniilig natin, 5 years practice ibalik lang. Dahil yan, pag yan po ay naibalik, maraming matutuwang driver, lalo na sa amin may mga edad. Ang sinasabi nga ng TESDA, may hanap buhay. Sa dami na nag-a-apply sa TESDA at nagtitraining, hanggang ngayon yung mga naka-TESDA, iilang pa lang ang nakakapagtrabaho. Sabi nga ng DOTR, may nakalaang trabaho. Wala pa pong nakalaang trabaho para sa aming mga driver. Driver at operator, may tagumpay na nag-aangat at makikita ang liwanag. Ngayon, nasa dilim kami mga driver. Sana ang ating Pangulo, bigyan kami ng liwanag para sa kinabukasan ng mga kabataan at mga anak namin. Dahil ang mga kabataan, ang sinasabi na pag-asa ng bayan. Pero pag itong mga hanap buhay namin nawala, ang mga kabataan na ito, ulit tatayo at titindig upang ipaglaban ang karapatan ng mga driver. Sana sa mga commuters na naglalakad sa mga namimili, yung mga namimiling commuters na sumasakay sa jeep. Sabi nga nila, ang pinakamababang pamasahe, ang jeep. Pero pag nailabas na yan, nasabi nilang mga bagong motorization jeep, ang pamasahe isusuka. Ngayon, ang sinasabi ng mga consumer, ang mananakay, okay lang, maraming pang jeep, maraming masasakyan. Paano na kaya kung yung mga tinanggal na jeep na hindi nakapag-consolidate at nagkulang? Ang sabi ng gobyerno, may ilalabas ang mga sasakyan. Sa palagay naman kaya ihatid ang mga commuters na yan sa kanya-kanya patutunguhan? Hindi po nangyayari yan. Sasabihin nila, hindi nagtatagumpay ang welga. Bakit hindi nagtatagumpay ang welga? Dahil sila mismo ang sumisira. Kahit na nakikita na nila ng tagumpay, ang sasabihin nila, mababa pa rin ang porsyento ng mga nagwelga. Sana yung maging katotohanan lamang ang ipakita nila. Hindi puro kaplastikan, bulag-bulagan. Habang ngayon, bulag pa rin tayo sa katotohanan. Sabi nga nila, ang mga commuters, hindi sila mahihirapan dahil naka-aircon. Yan po nga nagkakamali. Pag nailabas po yung naka-aircon na yan po ay solar at electric. Saan kukunin? Sa inyong mga commuters, sa inyong mga mananakay. Kakayanin nyo ba na magbabayad ng 40, 30? Paano na kaya mga anak nyo?
Kaya sinasabi ko po ito dahil ako po ay isa ring magulang na may mga pinag-aaral din na anak. May kolehiyo rin ako. Sa taas ang tuition, sa taas ang bilihin, lahat po yan. Sama-sama na. Tapos aalisan ng gobyerno kami ng kabuhayan. Hindi na po kami tatanggabi sa kumpanya na sinasabi na FFRB na may test na. Dahil sa tutusin lang po, nasabi ko nga kanina, kami walang natatanggap na tulong sa gobyerno. Puro masakit, puro mahirap. Sana yung sinabi ng ating Pangulo na ibababa ang bugas gawin niya. Sa tutusin lang po, may mga kabataan na nanamumulat sa maling pamamaraan na ginagawa ng ating gobyerno. Hindi po kami nakikipaglaban sa gobyerno. Kailangan lang pong gisingin ang ating gobyerno. Dahil kalimitan po sa mga operator, sasabihin nga natin, kaya-kaya sa una. Sa huli kaya. Pagdating ng oras yan, lahat po yan papalitan. After 7 years, 8 years, papalitan na naman ng bago. Ano ang mangyayari sa operator? Baon sa utang. Siguro mamamatay na yung unang operator, sasalin na may utang pa rin. Kaya nga o dito, nandito kami nagsasama-sama. Nationwide, bagamat may mga buhay-biyahe, hindi namin pinipigilan dahil yan ay kailangan ng kanilang pamilya. Pero habang lumalaban at may nagkikipagdigmaan sa ganitong sitwasyon namin, itutuloy at itutuloy. Ang hiling lang, magising ang gobyerno. Yung mga kabataan, ang kawawa, ang mamimili, sila ang apektado dito. At kami mga driver, kung sa oral lang, hindi rin naman po kami babayad. Dahil yan ay may bracket. Marami na po kami nakakausap na driver na galing ng korporasyon na bumabalik sa jeep na korporasyon. Dahil yung mga driver na yan, sasabihin nila, may atraso sila. Bakit o? Ang bracket nila, 7.5. Pag hindi nila nakakuha, yung kita nilang isang araw, mapupunta sa korporasyon. Paano yung isang araw, dalawang araw, kung hindi pa makuha? Mag-uwi yung driver na galing ng korporasyon sa co-op, 2,000. Sasapat pa yun para sa kakainin ng pamilya niya. Kung magbabayad ng tubig, kuryente, ilaw, hindi sasapat yun. Kami mga jeepney driver, kumita lang araw-araw ng 800. Maligaya na dahil yun nababudget ng pamilya namin sa araw-araw. Kung kukwentahin sa 5 araw o hanggang 7 araw, nasa pool na namin ang pambayad ng tubig, kuryente, ilaw, pagkain, at may pambaong pamaanak namin. Pero kung kami ay magiging sauran, hindi nasasapat yun para sa isang pamilya. Kaya po, doon sa mga nakakarinig ng mga driver at commuter, sana magising kayo. Hindi namin kayo tinututulang maghanap buhay, pero sana magising kayo. Dahil tayo lahat dito maghihirap. Doon yung mga mapag-isip-isip, sana sumama na kayo. Wag na, sabi nga nila, wag na sa uli, ngayon pa lang lumaban na tayo. Kung kailan uli, at saka tayo lalaban. Kung kailan uli, at saka tayo gigising. Maraming pagkakataon at maraming dapat pagtuunan ng gobyerno. Hindi ang pagtanggal sa mga hanap buhay namin. Number 1, ang kahirapan. Number 2, ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Number 3, ang pagtaas ng produkto ng petrolyo. Ang diesel araw-araw tumataas. Ano sinasabi? Nasasakot tayo ng gera sa ibang bansa. Apektado tayo. Bakit lagi may kinukumpara sila? Lagi na lang may kinukumpara sila na nagdurusa ang kapwa Pilipino natin. Marami nagrereklamo, napakataas ang bilihin. Bakit hindi tataas ang bilihin?
dahil hindi nakukontrol ng may mga kapangyarihan. Yan ang mga dapat pagtunan nila, hindi ang face out. Dahil yung face out, pag lagi na itinusulong yan, inalisan na nila ng karapatan ang bawat Pilipino.